Si Banat Bay, sa mga hindi po nakakaalam, binanatan po ngayon ni Banat Bay, mga kababayan, si Vice President Sara Duterte. O, bakit nga ba binanatan? Ano nga bang problema na naman ni Banat Bay? Nako. So ito po, Ma'am Rosario Dagasdasilo po. Miss JC, ayan, and kay Rob Cinco, ayan, may love shoutout po. So ito mga kababayan, umpisahan agad natin, no? Oo, nako, patay ka din ha. Bakit nga ba, mga kababayan, binanatan ni Banatbay si Sara Duterte? Ito po yung katotohanan dyan. Pakinggan ninyo ito ha. Hindi ito fake news, hindi ito gawa-gawa, sarili ito galing sa kanyang bunganga. Pakinggan natin, mga kababayan. Wait lang po ha, naglo-loading lang. Ayan. Patawad po doon sa mga napatay. Ako po humihingi ng patawad po doon sa mga napatay, sinaksak na mga rider, doon sa kanilang pamilya. Bakit po ako humihingi ng tawad? Kasi po, yung gobyerno po natin walang pakialam sa inyo. Pero doon sa vlogger na si Mima, aba full force ang suporta nila. Nagbigay pa ng tulong at talaga namang nakiramay pa itong mga politiko. Pero sa inyo, hindi man lang kayo dinalaw. Pagpasensyaan nyo na po, ako na po humihingi ng paumanhin. Dahil itong mga politiko natin ay mas mahalaga sa kanila yung isang vlogger na naninira kay BP Sara Duterte, nagmumura kay BP Sara Duterte kaysa sa inyo na nagtatrabaho para sa pamilya. Pagpasensyaan nyo na po, ako na po humihingi ng tawad. Lalong-lalo na po dito kay Ontiveros at kay Auntie Claire na talagang full support sa pamilya ni Mima. Pero sa inyo, tila walang man lang na tulong o di kaya ay pagdadalamhati. So pagpasensyaan nyo na po. Ako na po humihingi ng paumanhin. So, bakit nga ba may mga ganyang drama si Banatbay? Ano nga bang purpose? Kasi ganito po yan, mga kababayan. Ang sabi ni Banatbay, humihingi siya ng pasensya sa mga rider na namatay. Mga sinaksak daw, di umano. Sa mga hindi po nakakaalam, yung sumaksak po ay DDS. DDS po yung sumaksak. Bakit ko nasabing DDS? Si Jeffrey Katakutan, mga kababayan, yung ating si Jeffrey Katakutan, mga kababayan, ay isa po, no? Si Jeffrey Katakutan sa mga sumasali sa rally at ito po ay DDS. So sa mga hindi nakakaalam, yun po si Jeffrey Katakutan, yan po ay DDS na nanaksak ng rider. Tapos mga kababayan, ang sabi ni Banatbay ay ito. Humihingi ng patawad po doon sa mga napatay, sinaksak na mga rider, doon sa kanilang pamilya. Bakit po ako humihingi ng tawad? Kasi po, yung gobyerno po natin walang pakialam sa inyo. So dyan po mga kababayan, malalaman natin na binira po niya si Sara. No? Inunti-unti na, mga kababayan, ako na nagsabi sa inyo, inunti-unti na ni Banatbay na banatan si Sara Duterte. Bakit? Una, ang sabi niya, humihingi siya ng tawad sa pamilya ng mga namatay na rider. Kasi yung gobyerno daw ay hindi tumutulong sa mga namatayang rider. Bagkos, doon daw sa vlogger. Una, mga kababayan, si Sara Duterte is part of the government. Ngayon, kung itanggi ninyo na si Sara ay hindi parte ng government, so nagpapatunay lang na talagang useless siya. Kasi kahit baliktarin natin ang mundo, si Sara Duterte ay parte ng government. Kaya nga ayaw nilang bumaba Kasi daw ano ang sabi nila? Mataas ang ratings. Pangalawa, 32 million ang bumoto. So, anong purpose? Parte siya ng gobyerno. So, ang tanong ngayon, Banatbay, bakit si Hontiveros? Bakit si Auntie Claire? Question mo ang pagpunta kay Mima. Bakit hindi mo question si Sara kung bakit wala siya doon sa namatay na rider? Diba? Bakit hindi mo tinanong si Sara Duterte, bakit pala wala siya doon sa mga rider na namatay? So sa madaling salita mga kababayan, binira pong paunti-unti ni Banatbay si Vice President Sara Duterte.
Kaya ako po'y nagsabi sa inyo mga kababayan, huwag po tayong masyadong kampante kasi yung mga taong ganito, may mga balak itong pumasok sa politika. Una, si Banat Bay po mga kababayan ay meron po siyang sinabing tatakbo siya ng senador sa 2028. Mga kababayan. Sa mga hindi nakakaalam si Banat Bay po ay tatakbong senador sa 2028. Sinabi po niya mismo sa kanyang post yan, tatakbo siyang senador. Kaya kung napansin ninyo kapag may namatay, humahanap siya ng simpatya. Para yung namatay, yung pamilya ng mga namatayan, or kung sino pa man yung mga namatayan, or kahit Pilipinong hindi namatayan, makikita na buti pa yung vlogger. May concern. Pero yung mga politician, wala. Ganito yan. Kasi po, kaya nagkaganyan si Banat Bay, kaya tatakbo po siyang senador. Yun po ang katotohanan. Mga kababayan. Tatakbo po siyang senador. Ayan po ang kanyang sinabi. Sa mga hindi po nakakaalam, mga kababayan, ayan po ang post ni Banat Bay. Banat Bay, ayan tatakbo ako sa Senado sa 2028. Ayan mga kababayan. Yan po ang patunay. Kaya ngayon kung napansin ninyo, binibiran niya yung mga politiko na pumupunta sa mga patay. Una, gusto ko lang din pong i-explain sa inyo mga kababayan. Si Mima Alicia, anytime, kahit sinong politiko pwedeng pumunta. Si Robin Padilla nga nakiusap kay Boss Mike. Si Robin Padilla nakiusap ang staff na gustong pumunta kay Mima at magsalita sa huling pagkakataon doon sa burol ni Mima. Tapos ang sabi ni Boss Mike, hindi na daw niya itinuloy at hindi niya pinayagang pumunta dahil magkakagulo. Mas nakakabuti na siguro yung hindi dumalo si Robin. Yun ang katotohanan. Pangalawa, ang sabi ni Banat Bay, hindi daw tinulungan. Bakit Banat Bay? Di ba meron kang sinusuportahang politiko? Bakit hindi mo subukang tanungin si Robin? Ba't hindi pumunta? Si Sara, bakit wala doon? Di ba alam naman natin si Sara na kada may patay, nandun yan. Alam nyo ba sasabi ni Yussi Claire Castro? Ang presidente, hindi mahilig pumunta sa lamay at magsuot ng jersey. Di ba? Kasi ganito po kasi ang mangyari dyan, Banat Bay. Una, ganito po yan. Kung ang mga politiko pupunta sa burol nung rider na namatay, alam ko ang sasabihin ng mga DDS. Una, bakit pumunta siya dyan? Pinulitika ang rider. Kung hindi mamatay, hindi lalapitan. Di ba yan naman agad ang reaksyon ng mga DDS? Bakit nandyan siya? So, pati ba naman yung rider? Pinuntahan niyo, hanap simpatya, hanap butante para sa 2028. Di ba yan yung utak ninyo mga DDS? Kapag may politiko na pumunta sa patay, sabihin agad ninyo pinulitika. Ngayon, kapag walang politikong pumunta sa patay, sabihin ninyo walang tulong. Ano ba talaga? Saan lulugar ang politician? Kung ako politiko, saan ako lulugar? Kapag pupunta ako, sabihin ninyo pinulitika. Ginamit na naman ni Kent ang patay para may boto na naman sa kamag-anak. Pinulitika, hanap simpatya. Di ba yan yung kadalasan reaksyon ng DDS? Di ba Banat Bay? Tanungin kita. Question mo si Hontiveros. Question mo si Yussi Claire. Nagbigay ng tulong kay Mima at sa pamilya ni Mima. Bakit hindi mo subukang tanungin si Sara? Bakit wala siya doon sa patay na rider? Di ba? Or else, hindi mo lang madirect na sabihin, pati si Sara wala doon. Kasi bakit? Alam ko Banat Bay, inunti-unti mo na si Sara. Di ba? Kabadis, hello po. Alam ko Banat Bay, inunti-unti mo na kasi tatakbo ka nga senador. Di ba? Pareho kay dalawa ni Guanzon. Di ba? Papasok sa Senado. Tapos pagtatanungin mo, anong nagagawa nila sa lugar nila? Wala. Si Guanzon. Ano bang nagawa ni Guanzon sa lugar nila? Lahat halos kapitbahay pro kaaway. Tapos, ang kapal na mukha, tatakbong senador. Di ba? Ito, tatakbong senador, ano bang natulong? Di ba? Hindi ka ba nahihiya?
tatakbo kang senador. Oh, pakinggan mo si Nino Barsaga, Banatbay. Yung kaibigan mong maganda. Ayan oh. Pakinggan mo anong sabi ni Nino. Ito, may nag-comment kasi. Hindi ka tumakbo senador. Tatakbo senador. Hindi naman ako nag-aral. Hindi naman ako abogado. Anong gagawin ko sa Senado? Gagayahin ko yung mga artistang senador na nag-iibigan ng putiki. Di ba? Oh, narinig mo, Banatbay? May nag-comment, Kap, bakit hindi ka tatakbong senador? Pakinggan nyo. Bakit hindi ka tumakbo senador? Tatakbo senador. Hindi naman ako nag-aral. Hindi naman ako abogado. Anong gagawin ko sa Senado? Gagayahin ko yung mga artistang senador na nag-iibigan ng putiki. Di ba? Yan ang tandaan mo, Banatbay. Bakit ka tatakbong senador? Hindi ka naman nag-aral. Hindi ka naman abogado. Oh. So anong gagawin mo? Gagayahin mo yung mga artistang senador na nagbibilang ng butike. Di ba? Wag mo nang pangarapin, Banatbay. Kasi, real talk lang real talk lang mga kababayan. Meron akong i-share sa inyo. Noon pa talaga, gusto nila Banatbay pumasok sa politika. Una, itanong nyo kay Nino Barsaga. Bakit? Meron kaming grupo noon, Philippine Bloggers Association. Meron kami, Philippine Blogger Association. Kasali kami sa GC. Alam nyo ba, ganito kasi ang nangyari. May grupo kami lahat ng vlogger. Nagkakasama pa kami lahat noon eh. Buong Pilipinas, lahat ng vlogger. Meron kasing tumatayo sa amin no, na leader na hindi ko nga kilala. Bakit? Bumuo sila ng isang grupo na Philippine Bloggers Association Party List. Yan ang plano. Ngayon mga kababayan, nag-meeting na kami. Alam nyo kung saan kami nag-meeting? Diyan sa may A. Rodriguez. Hanggang sa pumunta kami sa Makati. Diyan sa 101, Street 101. Ngayon mga kababayan, ang plano nila, gagawa sila Banatbay, sila yung magiging representative sa Philippine Bloggers Association Party List. Ngayon, mga kababayan, ang problema ngayon, halos lahat ng vlogger hindi pumayag. Nag-back out kami lahat. Nag-alisan kaming lahat. Bakit? Bakit kami papayag? Kami yung gawin ninyong attack dog tapos kayo upo-upo lang sa kongreso? Opo-opo ka din, magnanakaw kayo doon, magiging buhaya kayo. Tapos kami, gagawin ninyong kami yung magpapanalo sa inyo, ipopromote namin yung maputang inang party list na yan. Tapos kayo ang makikinabang. Alam nyo mga kababayan, tapos eto pa, bukod dyan, nang hihingi pa. Meron kaming mga contribution. Tanga-tanga lang, ang ginawa ni Nino Barsaga, nag-back out kaming lahat. Ang dami namin, nag-alisan kami sa grupo. Hindi natupad ang plano nila Banatbay na magiging representante sa Philippine Bloggers Association Party List. Naglayasan ng mga vlogger. Ikaw ba naman hihingilan ka contribution? Di ko alam kung magkano ata yun. Nakalimutan ko na magkano. Naglayasan kaming lahat. Noon pa yan, balak na talaga ni Banatbay maging kongresista. Philippine Bloggers Association Party List. O Manila Bloggers ba yun? Basta parang ganun. Mga kababayan, kasali ako sa GC niyan. Kay Isko, kay Digong pa lang kami, hanggang sa nag-Isko kami, hanggang sa ngayon nag-BBM ako, hindi ko makakalimutan yan. Naglayasan kami mga kababayan kasi bakit? Una, bakit kami papayag? Sila Banatbay magiging representative, tapos kami? Tapos kami? Magiging aso nila taga-tahol? Uy, ano yun? Tapos kayong may pwesto sa Senado, magpalaki kayo ng bayag doon, tapos magiging buhaya kayo. Tapos kami, kami? Tanga-tangahan lang doon? No way! Kaya walang nangyari sa plano, mga kababayan. Nag-back out kaming lahat. Kaya ngayon, tatakbo daw siya senador. Kaya ang ginawa niya, mga kababayan, yung mga politikong dumadalaw sa burol, ay pinagbabanatan niya, mga kababayan. Ito yung isa, ito yung isa, pakinggan nyo, mga kababayan, yung isang banat ni Banatbay. Ito, pakinggan nyo. Ito, wait lang, nag-loading lang yung Facebook.
Ito. Mga politiko kayo na galit kay VP Sara Duterte dahil di umano nagbanta siya kay Marcos. Pero todo naman kayo suporta doon sa vlogger na nagbanta naman kay Pangulong Duterte at kay VP Sara Duterte. Anong kaplastikan yan? Diba? Ang ninyo, mga politiko kayo, na galit kay VP Sara Duterte dahil di umano nagbanta siya kay Marcos. Pero todo naman kayo suporta doon sa vlogger na nagbanta naman kay Pangulong Duterte at kay VP Sara Duterte. Anong kaplastikan yan? Diba? Alam nyo na, mga kababayan. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, nagkaganyan si Banatbay ngayon, bumibira ng mga politisyan. Yung mga binibira niya, mga senador, kung napansin niyo, yung mga high level. Bakit hindi ka tumira ng mayor? Bakit hindi mo tinitira yung mga kongresista? Kasi may plano siyang tumakbong senador sa 2028. Yan ang tatandaan ninyo, mga kababayan. At inunti-unti na niya, nababanatan si Sara. Biruin mo ha, yung gobyerno daw natin ngayon, hindi tumutulong sa namatay na rider. Bakit hindi niya subukang tanungin si Sara? Bakit wala si Sara doon? Di ba? Tanungin ko kayo mga kababayan, bakit ang nakita ni Banatbay si Yusek Claire lang at si Risa Hontiveros? Sa dinami-daming politiko, bakit hindi niya subukang tanungin? Bakit pala wala si Robin, wala si Amy, wala si Sara? So, nangangahulugan ba na binira na niya si Amy, si Robin, si Sara, si Bongo? Si Cayetano, nangangahulugan ba na tinitira na ni Banatbay? Kasi pag sinabi natin na hindi na tumulong ang gobyerno, si Risa, si Sara, si Claire, si Robin, si Amy, si Bongo, si Bato is part of the government. Kasi DR, po doon sa mga napatay, sinaksak na mga rider, doon sa kanilang pamilya. Bakit po ako humingi ng tawad? Kasi po, yung gobyerno po natin walang pakialam sa inyo. Pero doon sa... sino ba yon? Sino ba yung gobyerno? Tandaan mo ba, Banatbay, lahat ng amo mo ngayon is part of the government. Bago mo questionin si Yusek Claire at si Hontiveros na bumisita kay Mima, dapat question mo una si Sara, yung amo mo. Si Robin, si Amy, si Bongo, dalawang Cayetano. Sino pa? Si Jinggoy, si Marcoleta. Dapat question mo, bakit hindi kayo pumunta sa patay? Di ba? Simple lang yan eh. At saka dapat magbigkas ka ng government, lagyan mong label. Kasi bakit? Kapag sinabi mo ng government, lahat na yun eh. Di ba? Lahat na yun eh. Si Sara, sali na dun. Si Basti, kasali na dun. Government. They are part of the government kasi sila'y kasalukuyang elected officials. Di ba? Vlogger na si Mima, full force ang suporta nila. Nagbigay pa ng tulong at talaga namang nakiramay pa itong mga politiko. Hindi dapat tinawagan mo si Sara. Sinabi mo dapat, ay putang ina ka, day. Dapat umatin ka dun, day. Kasi tignan mo si Risa, pumunta sa vlogger, dapat pumunta ka rin dun, day. At saka Banatbay, no? Baka hindi mo alam. Tanong mo kay Robin. Nakiusap si Robin na pumunta sa burol ni Mima. Diba, Ma'am Arlene, Sir Kendry? Dapat lahat. Binigkas mo din kasi party sila ng government. Tinanong mo rin sila, bakit hindi sila pumunta dun sa patay? Baka gusto mo, Banatbay, ikaw na lang dapat ang tumulong dun sa patay. Bakit sinisita mo yung pagtulong? Tumulong ka din. Diba? Ganun lang kasimple yan eh. Kaya sa totoo lang mga kababayan, patalikod ang banat ni Banatbay kay Sara. Patalikod ang tirada ni Banatbay sa mga amo niya. Kasi ang sabi niya, ang gobyerno daw ay, Napatay, sinaksak na mga rider doon sa kanilang pamilya. Bakit po ako humingi ng tawad? Kasi po, yung gobyerno po natin walang pakialam sa inyo. Yung gobyerno daw natin walang pakialam sa inyo, mga riders, yung mga rider na namatay, yung pamilya ng rider na namatayan. So, una, tanong ko lang, pumunta ba si Sara, yung rider na sinaksak?
Pumunta ba si Sara, mga kababayan? Nakita nyo ba? Diba wala? O, sa madaling salita, isa si Sara doon na walang pakinabang. Kaya, kung napansin ninyo, si Banat Bay unti-unti nang binira si Sara. Dapat lagyan mo ng pangalan kasi, Banat Bay. Kung sino-sino ba yan, gobyerno na yan. Kasi bakit? Si Sara part of the government. Ngayon, kung sabihin mo hindi siya parte ng gobyerno, totoo naman. Hindi naman ako kukontra. Tagal-tagal na niyang nakaupo dyan pero walang kwenta, di ba? Ngayon, eto, mga kababayan, no? Tapos na tayo dyan kay Banat Bay, wala na, binanata na niya Di ba? Ba, Ma'am Arlene, Mama Jorda, hello po.